Nana Q citizens. Palakpakan po natin ang sektor ng nano-entrepreneurs na nandito po ngayong umaga. Kayo po ay laging kasama sa ating pagunlad. Palakpakan din naman po natin ang ating mga panauhing pandangal na talagang sinamahan tayo ngayong umaga at babatiin po natin sila isa-isa. Nandito po ang ating City Mayor, si Honorable Mayor Joy Belmonte. Andito rin po ang ating Vice Mayor, si Honorable Gian Carlos Soto. Nandito rin po ang may mga akda ng ordinansa, si Majority Floor Leader, Honorable Dorothy De La Armente. Gayon din po ang Chairperson ng Committee on Micro, Small, and Medium Business and Entrepreneurship Development and Cooperatives, Honorable Candy Medina. Ang ating Assistant Regional Director, Winston T. Singon, ang OIC ng DTI National Capital Region. Ang Division Chief ng Area 3 ng DTI NCR, Ms. Elma Viray. Nandito rin po ang Chair ng Community Development ng PCCI, Ms. Sara De La Roya Mateo. Ang Presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City, Attorney Arnel Mateo. Kasama po natin ang kanilang Treasurer, Dr. Roselyn Balita. Ang President ng Quezon City Association of Filipino-Chinese Businessmen Incorporated, Mr. Roderick Cheng. Ang Vice President ng Philippine Association of Stores and Carinderia Owners, Ms. Ana Boneo. Ang ating mahal na mga department heads, BPLT Head, Ms. Maria Margarita Mejia, SBC DPO Head, Ms. Mona Yap, ang ating LAPO Head, Sir J. Gatmaitan, at mula sa 5C, Sir Bert Apostol. Upang tayo ay opisyal at malugod na tanggapin sa okasyong ito, narito po at ating palakpakan ang BPLT at SPCTPO para sa kanilang pagmamahal at lubos na suporta sa ating mga nano-entrepreneurs. Tinatawagan po namin si Miss Maria Margarita Mejia at Miss Mona Celinia. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Margie Mejia ng Business Permits and Licensing Department. Ako naman po si Mona Celinia, ang namumuno naman po sa Small Business Cooperative Development Office. Kami po ay nagagalak na makasama kayong lahat sa araw na ito, kasama ang mga iba't ibang opisyal ng Lungsod Quezon at mga grupo ng negosyante sa Quezon City sa paglulunsad ng isa na namang landmark na programa ng ating mahal na Mayor, Joy Belmonte. Sa araw na ito ay ating formal na binubuksan ang Nano Business Registration para sa mga maliliit na negosyo sa ating mga komunidad. Nagagalak po kami talaga na nasimulan na natin ito at makakapaglihis ating mga maliliit na negosyante. Bilang sa kaunang lungsod na may programang angkop sa mga pinakamaliliit na negosyante, we are proud to blaze the trail for our city's entrepreneurs. Sa tulong ng ordinansang ito, maaari nang magrehistro ang mga maliliit na negosyo, sari-sari stores, karinderias at iba pa.
bilang mga nano enterprises. Through the Nano Business Enterprise Registration, we recognize these indelible parts of our community and their critical role in our economy. These nano enterprises provide income to countless few citizens and with their potential for growth can be transformed into powerhouses of commerce and trade. Thus, we continue to work to improve accessibility of our economic development programs to reach more Q citizens and to promote QC as a truly business-friendly city. Sa inyong pagrehistro, mas maabutan natin ng tulong ang mga nano-enterprises sa lungsod tungo sa kanilang pag-asenso kasabay ng kanilang pagiging mas responsableng negosyante. With this ordinance, we are addressing challenges in our economy at the grassroots level. Mahalagang tutukan natin ang mga nasa laylayan ng lipunan upang matiyak na sa QC lahat ay kasama sa ating pag-unlad. With this, we are grateful for the invaluable leadership and guidance of Mayor Joy Belmonte and Vice Mayor Gian Soto and the entire Quezon City Council. Especially Councilor Dorothy De La Menta, Majority Leader, and Councilor Candy Medina. To entrepreneurs present here today, we encourage all businesses under the Nano Enterprise category to register. We assure you that the Quezon City government is eager to work with you to help grow your business. Maraming salamat, Nano Entrepreneurs. Hangad namin at tuloy-tuloy ng paglago sa inyong negosyo. Ayan, o yung tinuro ko sa inyo kanina ha, bigyan naman natin ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng isang malakas at maligayang yes clap. Sa bilang ng 3, 1, 2, 3. Yung mas malakas pa, sa 2, 3. Ayan. Ngayon naman, upang maunawaan natin ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon-tipon ngayong araw, bakit nga ba tayo nandito? Ano yung ordinansang nagdala sa atin ngayon? Upang magbigay ng overview ng City Ordinance Number SP 3272 S 2024 or ang Quezon City Nano Enterprises Registration Ordinance of 2024, narito po ang isa sa mga pangunahing may akda ng ordinansa, ang chairperson ng Committee ng Micro, Small and Medium Business and Entrepreneurship Development and Cooperatives at ang ating konsihal mula sa 2nd distrito. Palakpakan po natin, Councilor Candy M. Medina. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako po ay nagbibigay po guys sa ating pong butihing mayor. Palakpakan po natin ang number 1 mayor sa buong Pilipinas, Mayor Joy Belmonte. Kasama rin po natin ang ating pong butihing Vice Mayor Gian Soto, ang ating pong Majority Floor Leader, Konsehala Doray De La Menta, ang ating pong head sa SBC BPO, si Miss Mona Celinia, ang ating pong head sa ating pong PPLD, si Miss Margarita Mejia, palakpakan po natin. At syempre kasama rin po natin ang ating pong head sa LIPO, si Mr. J. Gatmaitan, at ang iba pa po nating mga guests mula po sa iba't ibang ahensya. Una po sa lahat ay nais ko po kayong batiin na congratulations sapagkat kayo po ang mapalad na mabigyan ng pagkakataon na marinig ang mga guidelines ng Nano Enterprise, lalo na po sa ating po mga beneficiary na nagkaroon ng dagdag ng puhunan mula po sa programa ng Pagkabuhayang Quezon City. Bilang chairperson po ng committee na may kinalaman sa negosyo, livelihood, training at kooperatiba, ako po ay kaisa sa edikain ng ating pong lungsod upang matiyak po ang kapakanan ng ating po mga maliliit na negosyante. Ang mga owners po ng sari-sari store, karinderya, vendors, at ang mga maliliit po ang puhunan na naghangad na kumita kahit kaunti lamang po para po sa kanila pong pamilya. Sa tulong po ng SBDPO headed by Mona Celinia at led by Ms. Margarita Santos ay nagawa po ang guidelines
para po sa Nano Enterprise na aking pong na-file kasama po ang ating pong Majority Floor Leader, Doray de la Ramente. Ito po ay upang matatag at secured ang inyong pong mga negosyo na hindi na po na matatakot na mahuli or tumakbo. At pag nagkakaroon po ng inspeksyon, di ba? Yung iba po sa atin, di ba? Pag nakikita na yung mga MDAD or yung mga task force, tayo po ay nagmamadaling tumakbo, nagtatago kung saan-saan. Tama? Di ba? Kung saan-saan kayong sulok na nagtatago. At syempre po, na may kinalaman sa illegal vendors, umpisa pa lang po ito ng mahaba nating proseso kung saan po paano maiangat ang antas ng kabuhayan ng ating po mga QCitizen. Ngunit po, nakakasiguro po kami na nagawa po namin ang isa pong hakbang upang kayo po ang aming pong matulungan at mabigyan po ng proteksyon. So muli po, nandito lang po ang inyong pong konsehala Candy Medina bilang chairperson po ng Committee on Small Business. Lagi po nandito, kaagapay nyo kung ano man po yung mga ordinansa, resolusyon pagtungkol po sa ating po pagkabuhayan. Nandito po ako upang gawin yon para po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang umaga po. Yan, maraming salamat po, Councilor Candy Medina, sa ordinansang nagdala sa atin ngayong araw bilang suporta pagmamahal sa ating nano-entrepreneurs. Okay, sa pangabigyan po natin ng isang yes clap ang lokal na pahalaan ng Quezon City. 1, 2, 3. Sa pagkakataong pong ito, tatalakayin naman po natin ang step-by-step na proseso ng pagpaparehistro ng negosyo na maya-maya lamang po pagkatapos ng programa ay gagawin po natin. Narito po ang Chief ng Occupational Permit Section ng BPLD, Mr. Alberto Brosoto Jr. Palakpakan po natin. Alright, good morning po sa atin pong lahat. Ito pong part na ito, dito po namin ituturo sa inyo kung paano po kayo mag-a-apply o i-register yung inyo pong nano business. Alright po. May mga ilan po sa inyo na na-experience na pong makagamit ng QC e-services. Taas po ang kamay. Yung mga kumuha ng QC ID. Ayan. Dito rin po tayo papasok para makapag-apply ng, mai-apply ang ating business para sa nano business registration sa QC e-services. Next po. Ayan po. Ito po ang magiging itsura kung paano po kayo mag-apply. Pwede nyo pong gamitin ang inyong mga cellphone. Pwede rin po computer nyo sa bahay kung meron po kayo. Ang kailangan nyo lang internet connection. Makakapag-apply na po kayo. Next po. Ayan. Pagpunta nyo po sa QC e-services, alam naman po natin, maglalagin lang po tayo ng ating mga account. Enter lang po natin ang ating email. Next po. And yung ating password. And then makakapasok na tayo sa portal ng QC e-services. Ayan. Pagkapasok po natin sa QC e-services, ang i-click lang po natin ay yung Business One-Stop Shop para makapag-apply po tayo ng business. And then, pipiliin lang po natin yung apply for mayor's permit for business, submit application. Next po. And then, pipiliin po natin yung submit application online. Next po. And ngayon po, pwede po natin piliin sa ngayon, dahil bago pa lang po ito, sa new business po tayo papasok. O ang i-click po natin. Ito po, ang unang page na makikita po ninyo. Dito po makikita yung mga requirements na kailangan nyo pong ipasa. At pagdating po sa Nano, ang kailangan nyo pong ipasa ay yung inyong DTI registration. Kailangan nyo pong ihanda yun. Kung meron po kayong scanner, pwede nyo pong gamitin yun. Or kung cellphone naman po ang gamit ninyo, pipicturean nyo lang po. Pag nabasa nyo na po yan, i-click nyo lang po yung continue. Next po. Yan. Ito na po yung mismong actual application form. Nahati po yan sa 7 section. Pero yung
Pangalawang section dito na po yung may mga itinatanong po sa applicant. Ang una po, wait lang po, babalik lang po. Yung una pong tanong, are you a nano enterprise with an asset not exceeding 50,000 pesos? Ayan po. Para maging qualified po tayo o makategorize ang ating negosyo na nasa nano, ang asset po natin dapat ay hindi po tataas ng 50,000 para maging pasok po tayo sa nano po. At pag clinic nyo po yan, may isa pang tanong, are you beneficiary of Pangkabuhayan QC Assistance Program? I think yung mga nandito po ngayon ay mga beneficiary ng ating pong capital assistance. So, i-click lang po natin yung yes kung tayo po ay kabilang po doon. And kung available na po sa inyo yung inyong QC ID, pwede nyo na pong i-input din dito yung QC ID. And then yung iba pong mga requirements like yung sa DTI, i-upload lang po dito. At pati yung mga contract of lease kung kayo po ay namumupahan, at kung pag-aari nyo naman po o yung awardee po kayo ng sa mga lugar, pwede nyo pong i-upload yung award title po sa inyo. Next po, ito naman po ay yung detalye na nung inyong mga negosyo, kung ano yung pangalan ng business, and pati po yung kung anong classification niya at saka yung address. Next po. Ito din po ay mga karagdagang information lang tungkol sa inyong negosyo. Next po. Ayan po. Ito po ay para naman po sa kung gaano kalaki yung negosyo po ninyo. Kung ilang square meter po yung gagamitin po ninyo. Next, at ito naman po sa part na to ay kung anong uri ng negosyo o kung nasa ang lugar po yung negosyo po ninyo. And itong part na po ito, ipipin nyo po sa mapa. Kung paano po kayo umu-order sa Grab na pinipin nyo yung lugar, kung saan i-deliver, ganun din po yung gagawin nyo dito para malaman po namin kung saan din i-deliver yung inyong business permit. Next po. Ito naman po ay yung tungkol sa inyong, kung anong klaseng negosyo na po ang inyong ina-apply. Kung kayo po ay sari-sari store, karinderya, o yung iba pa pong negosyo, dito nyo po siya pipiliin sa part na ito. Ito po ay mga karagdagang tanong lang tungkol sa inyong negosyo, kung yun po ba ay opisina lamang, o yung iba pa pong mga benefits na meron po kayo. At ito naman po sa huling bahagi nung application form ay kung sino po yung nag-apply. Dahil pwede nyo rin pong i-assign to sa iba o magkaroon kayo ng representative sa pag-apply. Yan, next po. Ito po ay summary lamang ng inyong pinilapan para ma-double check po ninyo kung tama po lahat ng information. Next po. Ayan, karugtong lang po yan. Ayan. Dito po may kailangan lang po kayong i-click na mga attestation na tunay po ang inyong isasubmit at para po doon sa ating data privacy clause. Next po. Yan. Pagkatapos po niyan, magkakaroon na kayo ng tracking number. Yan na po yung magagamit po ninyo para tignan kung ano po ang status ng inyong application. Next po. Ito na po. Dito po dadaan yung proseso ng inyong application. Sa bahagi pong ito, tapos na yung part ninyo sa pag-apply. Iintayin nyo na lang. Ito po ay mangyayari sa background o sa back-end na lang po ng proseso. Dadaan po ito sa initial evaluation ng BPLD at ng SBC-DBO. And then, pupunta po ito sa approval ng titignan po yung permissibility ng inyong pong negosyo. Pagkatapos po nun ay kukumpyutan na po ng tax. At para po doon sa inyong babayaran, para po sa inyong kaalaman, sa nano po ang babayaran nyo lamang po ay administrative fee na 500 pesos. Yun po yung sa FC. Pero kung kayo po ay nasa sari-sari store, karinderya at beneficiaryo po ng QC Pangkabuhayan, 500 na lang po yung sa FC. Wala na po yung administrative fee.
Yung sa fire inspection, safety inspection lang po ang inyo pong babayaran. So technically 500 na lang po yung babayaran po ninyo. And then i-validate lang po yung payment po ninyo at pupunta na po yun sa approval ng department head and i-deliver na po yung permit po ninyo. Ayan. Doon po natatapos yung proseso na business permit. Ganun lang po yun kabilis. Yun lang po. Ganun lang po kasimple mag-apply ng business permit and later on, na-under po yung staff po namin. Pwede po kayong magtanong at kung meron na kayong dalang requirements, ay pwede na rin po kayong mag-apply. At i-assist po namin. Yun lang po. Maraming salamat po. And maraming po salamat, Sir Albert. Si Sir Albert po ay kasamahan ko po sa BPLD. Mabait, masipag. Speaking of sipag, walang tatalo dito. Ang tagapagsulong ng isang mahusay, mabuti at inklusibong pamamahala upang magbigay ng isang inspirasyon. Ang idolo nating lahat, ang numero 1 mayora sa buong Pilipinas, ang ina ng Lungsod Quezon. Sabay-sabay po nating bigyan ng Yes Club si Mayor Joy Belmonte. Isa pa nga, yung mas malakas at mas maligaya. Isa. Good job. Mayor Joy Belmonte. Pwede sabay-sabay. Kaya nga, sabay-sabay daw. 1, 2, 3. Yes! Yes! Na yes! Diba? Oh, yes! Kahit si Vice. Dati basher ko yan eh. At bagong buhay. Isang magandang sa ating lahat. Nais ko pong magbigay pugay sa ating minamahal na pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Gian Soto. Yes! Ang may agapo ng ating ordinal ba, kundi si Konsehala Candy Medina. Yes! Candy Medina! Ang pamuraan po ng BPLD, si Ginang Margarita Wala namang Iya. candy! Palagpakan natin. Ang pinuno po ng Small Business and Cooperatives Promotions and Development Office, si Binibining Mona Serinia. Mula po sa DTI, si Ma'am Elma Biray. Mula po sa Local Economic Incentives and Promotions Office, si Sir Jay Katmaytan. Mula po sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Attorney Arnel Mateo. Nandito rin po si Ma'am Lynn Balita at si Sir Roderick Cheng ng Phil Chinese Businessman. At sa lahat ng mga panauhin nandito, si Ma'am Boneo ata nandito rin. Sa lahat ng mga nano-entrepreneurs, taas nga ng kamay kung nano-entrepreneur kayo. So alam na po ninyo ang kahulugan ng nano-entrepreneur. Dati kasi ang laging binabanggit, small, medium, and large. Micro, small, medium, and large. Pero yung micro, actually 3 milyon ang puhunan. Kayo po ba may puhunan na 3 milyon? Wala! Wala. So, sa katotohanan, ang mga puhunan natin ay maswerte na tayo kung 100,000 ang puhunan natin. Tama? So, nag-imbento tayo, hindi man imbento, pero nag-coin tayo ng panibagong kategorya. Ito yung mga negosyante na maliit lang ang puhunan, mga 50,000 pesos and below. So, ang tawag sa inyo, nano-entrepreneurs, no? Tapos, gusto ko lang magbigay ng konting background kung bakit naisip natin itong ordinansang ito. Una, ayaw ninyong magrehistro, tama? Bakit ayaw niyo magrehistro? Kasi mahal magrehistro. Kung susundan natin yung mga patakaran sa pagrehistro ng isang negosyo, ay alam ko naman gusto ninyong maging ganap at kilalang negosyo sa ating lungsod, pero kailangan ninyong magbayad ng mga 5,000 piso hanggang 10,000 piso. Eh kung nag-apply nga kayo ng pangkabuhayang QC, yun na rin yun. So naubos na ang capital assistance na natanggap ninyo doon lang sa pagbayad ng business permit, tama? Syempre, makatarungan ba yun? Hindi! Kaya lang, alam nyo,
ginusto ko talaga na magrehistro kayo. Bakit? Naalala niyo nung tumaas ang presyo ng bigas? Tapos sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niyo pwedeng ibenta yung bigas na hihigit sa 60 pesos. Pero ang ilan sa mga nano-entrepreneurs natin ay binili yung bigas sa mga trader na higit sa 60 pesos per kilo. Tama? So lugi ka agad kayo dyan, di ba? Pero sinabi ni Pangulong Bongbong, para makatulong tayo sa mga maliliit na negosyante na apektuhan ng price cap sa presyo ng bigas, ay mamimigay ang DSWD ng 5,000 pesos. Tama? Assistance? Ay, 15 ba? 15,000 pesos assistance. No? Alam niyo po ba, nung tinignan namin ni Ma'am Marge ang listahan ng mga nakarehistrong negosyo na nagbebenta ng bigas para mabigyan natin ng ayudang 15,000 pesos, 300 lang yon. Okay? Sabi ko, Miss Marge, hindi ako nakakapaniwala na sa laki ng ating lungsod, 300 lang ang mga negosyante na nagbebenta ng bigas. No? So sabi ko, hindi ako papayag dyan. Sayang yan, kawawa naman yung mga hindi nakarehistro. Pero, so sinabi ko, Miss Marge, padala mo lahat ng mga empleyado mo sa lahat ng barangay, siyurin natin ang mga barangay, hanapin natin lahat ng mga rice traders natin or rice vendors natin, bigasan natin, na naapektuhan ng price cap na 60 pesos per kilo kasi gusto kong makatanggap sila lahat ng tulong. So, ang hirap ng dinanas ng BPLD. Okay? Pero, hindi ako pumayag na hindi nila hanapin lahat ng mga manininda ng bigas, no? Hanggang sa pagkatapos ng lahat, ilan ang nakita natin? Mahigit 3,000 ang mga bigasan sa ating mga komunidad, hindi nakarehistro. Ngayon kung hindi, kausap ko yung ibang mga mayor. Okay? Sabi ko, lahat ba kayo sinuyod ninyo ang mga bigasan sa inyong lungsod? Sabi nila, hindi, yung nakarehistro lang. So, 200, 300. Sabi ko, hindi nyo ba susuyurin? Yung iba sabi, nakakatamad naman, wala kaming manpower para hanapin yung mga hindi rehistrado. Buti na lang tayo dito sa Quezon City ay talagang nagmamalasakit sa mga small business owners natin. Ha? Kahit na mahirap, ay at least nakahanap tayo ng 3,000. At sa palagay ko, higit pa ng 3,000 sana yon kung lahat ng mga talagang nagbebenta ng bigas na apektuhan ng price cap ay tunay natin nabigyan ng tulong at ayuda. More than 3,000. So sabi ko sa sarili ko, dapat sana may parehistro natin lahat ng ating mga maliliit na negosyante. Kasi sa panahon na nahihirapan tayo, may mga economic problems ang ating bayan, nasunugan ang inyong komunidad, nabaha kayo ng Karina, ay mabilis tayo makapagbigay sa inyo ng kapalit doon sa capital assistance na nawala sa inyo. Mabilis tayo makakapagbigay ng ayuda sa inyo dahil nakarehistro na po kayo. Ngayon nga, tinatanong ko si Ms. Mona, ilan ang nasalanta ng Karina na mga maliliit na negosyante? Hanggang ngayon, binibilang pa rin ni Ms. Mona. Kasi ayaw naman natin na yung mga iba sasabihin na salanta sila, na wala lahat, wash out. Eh ano yung patunay? Ayaw naman natin na pagsamantalahin yung programa natin, di ba? Pero kung hindi kayo rehistrado, yan ang gagawin ninyo. Aasa kami sa salita ninyo. At kung wala kayong pruweba dahil wash out nga, hindi rin natin malalaman kung nagsasabi kayo ng totoo o hindi. So naunawaan ba ninyo kung bakit kailangan rehistrado kayo? Yes! Kasi lalong-lalo ngayon, panahon ng climate change. Meron tayong bagong programa na gustong ilunsad. Maraming sari-sari stores ang napansin ko na kapag sobrang mainit, dahil may heat index tayo na 50 degrees, hindi rin kayo nakakapagbukas dahil nainitan kayo sobra o nahihirapan kayo sobra. Ngayon, pag napasa ng sanggunian, ang ating pong ordinansa na mabibigay din tayo ng konting tulong sa mga apektado ng heat index na mataas, kung hindi kayo rehistrado, hindi kayo kasama sa mga katanggap ng tulong at suporta. So, para sa akin,
mahalaga sa akin rehistrado kayo para makatulong kami agad-agad sa inyo sa panahon na nangangailangan kayo ng tulong, no? Katulad na nabanggit ko, nabaha, ubod ng init, nasunog, o kaya naman may economic problem tayo, tumataas ang presyo ng mga basic commodities at hindi kayo kasama sa programang pang-ayuda ng ating Pangulo. Kailangan kasama kayo. Ano ang hadlang ng inyong pagrerehistro? Mahal ang magrehistro. Kaya ang ginawa natin ngayon ay binaba na yung presyo ng pagrerehistro. 500 pesos na lang. Sa halip na 5,000, sa halip na 10,000. 500 na lang. Ngayon, mahal na ba yung 500? Okay. Kung namamahalan pa kayo at ayaw niyong magrehistro, kung kayo ay nawalan ng negosyo dahil nasunugan kayo o nabaha, huwag po kayong lalapit sa amin. Kasi yung pagkakataon ay ibinigay na sa inyo para maging legal at ganap na nalehitimo ang inyong negosyo para lahat ng mga pangangailangan ninyo sa panahon ng taghirap ay maibibigay namin sa inyo. Kung hindi pa ninyo ito pamumuhunan ng 500 pesos, baka ayaw nyo talaga maging negosyante. Kasi ang negosyante, lahat ay ginagawa para ipagpatuloy ang kanilang mga negosyo. Paano pag senior? Ha? Pag senior, no discount? Pag senior, no discount, mag-apply po kayo sa SSDD para kasama kayo sa Social Welfare Program ng Lungsod. At pag nakuha na ninyo yung inyong ayuda galing sa SSDD, pambayad niyo po kay Miss Motion. Ayan. Pero kung tunay ninyong minamahal ang inyong negosyo, kung talagang pangmatagalan ang pangarap ninyong maging negosyante, kung gusto ninyong makatanggap ng maraming training na libre galing sa DTI, galing sa tanggapan ni Miss Mona, galing sa iba't ibang mga foundation na nakikipagtulungan sa atin katulad ng Go Negosyo, ay willing kayong mag-invest ng 500 pesos. Tama? Tama. Kanina nga lang, bago ako bumaba, tumawag sa akin ang BDO. Alam niyo yung BDO? BDO Foundation. Ang tanong sa akin, Mayora Joy, may bago kaming mga programa para sa mga sari-sari store owners. Maraming training at maraming nabigay or incentives. Sabi ko, sandali lang, huwag mo munang ibabayan sa amin hanggat hindi pa namin naparehistro lahat ng mga sari-sari store owners sa Quezon City. Kasi kailangan lahat may pantay-pantay na pagkakataon makatanggap ng iba't ibang mga programang ibababa ng BDO. Okay po ba? So, marami talagang ibibigay sa inyo. Si Miss Elma Biray lang ng DTI, ang dami ng programa para sa mga sari-sari store owners at karinderya. Pero kung hindi namin alam kung sino kayo, dahil wala kayo sa listahan, dahil ayaw nyo magrehistro, mawawalan yung pagkakataon na yun sa inyo. At kung bibilangin natin, halimbawa, mag-attend kayo ng training, kadalasan yung mga training na yan, may bayad yan, registration fee. 100, 200, may thousands pa nga eh. Pero eto, yung 500 pesos na yan, unlimited ang training na pwede ninyong matanggap. Kung nawala lahat ng tinda ninyo dahil nabaha, naulanan, lahat yan may papalitan natin sa pamamagitan ng ating mga iba't ibang programa para makatulong sa maliliit na negosyante. Kung may programa para sa inyo, ang Philippine Chamber of Commerce, partner natin. Kung hindi kayo rehistrado, hindi may bababa sa inyo ng PCCI sa tulong ng presidente nilang si Attorney Arnel Mateo ang programa kung hindi kayo rehistrado. Ang kapalit ng 500 pesos, libo-libong halaga ng iba't ibang serbisyo. Kaya ako po ay nakikiusap sa inyo, sana mapabilang na kayo sa mga negosyong rehistrado. Meron po tayong mga bagong programa ngayon na baka dapat makasama kayo. Halimbawa, ngayon, bawal ang plastic sa Quezon City. Namimihay tayo ng napakataas na insentibo sa mga sari-sari stores na nangongolekta ng mga sachet. No? Pwede nyo pang palitan yan sa katumbas ng cash o katumbas ng iba-iba pang insentibo. Pero kung hindi po kayo bahagi ng programa natin, hindi po kayo kabilang doon sa makakatanggap
makatanggap ng insentibo sa pagkolekta ninyo ng plastic na pwede nyong ipagpalit sa amin, no? Tapos kung mahuli pa kayo ng barangay dahil may plastic kayong ginagamit, mataas pa ang babayaran ninyong multa. Tama? So, sa halip na para sa akin lang, sa halip na mahirapan pa tayo, sa halip na natatakot pa tayo, na nahuhuli pa tayo dahil hindi tayo kaakibat ng lungsod, dahil hindi tayo kabahagi ng mga programa ng lungsod, ay mabuti na magkaisa tayo. Tayo lang ang lungsod sa tingin ko, na alam ko na may ganitong klaseng programa, na gusto talagang pangalagaan ang maliliit na negosyante. Dahil naniniwala talaga tayo na kapag lahat kayo ay may negosyo, ay uunlad ang Pilipinas, uunlad ang lungsod Quezon. Ang susi ng progreso ng lungsod Quezon ay hindi doon sa malalaking negosyante, kundi sa inyong lahat. At bawat isa sa inyo, kung may pusong negosyante, ay may responsibilidad at tungkulin ang lungsod Quezon na tulungan kayo, alalayan kayo, at siguraduhin na sa panahon na nahihirapan kayo sa buhay, nandyan kami para sa inyo. Okay? So, sana makiisa po kayo sa amin. Kung meron po kayong mga katanungan, ito si ate, 500 na nga, ayaw pang ibayaran yung 500. Ate naman, may pensyon ka naman natatanggap dahil senior ka na. At pwede pang lumago ang negosyo mo, ha? So okay lang? 500 lang naman? Eh nakita ko naman, puno lipstick ka. Perlas pa ang hikaw mo. May diamante ka pa. At yung relo mo, ginto. Baka naman kung isanla mo lahat yan, 500 na. Higit pa. No? So, konting sakripisyo sa make-up, sa kulay ng buhok, sa pagpapaayos ng kilay, at yung paggagastusin dyan ay ibayad na lang para makapagrehistro sa ating pong bagong programa. Okay po ba yun? Kasi a good business owner knows what are the priorities in life. Tama? Ang prioridad ay palaguin ang negosyo, hindi pagandahin ang sarili at ang ilong. So yung inyong pag-oopera ng ilong ninyo, pagmayaman na kayo. Yung 500, ibayad muna sa BPLD. Okay po ba? Okay. Oh, sang-ayon na po ba kayo? Kumbinsido na po ba tayo? Okay, so lahat po ba sasama sa programa natin? Okay, aasahan ko yan, ha? At sa susunod, kapag may bagyo na naman at sinabing may bagyo, every 3 bagyos a month, dahil La Nina tayo ngayon, pagtanong ko kay Miss Mona, ilan ang naanod na mga tindahan? May masasagot si Miss Mona sa akin. Eto, 400. Sasabihin ko, lahat ng 400 na yan, bigyan ng pampuhunan para makapagsimula muli ng bagong negosyo. Pero kung wala kayo sa listahan, ano matatanggap ninyo? Wala. Okay, maliwanag? Fair ba? Fair ba? Okay. So, sana magsuportahan po tayo, ha? God bless you all po, mga nanong entrepreneurs. Maraming salamat sa inyong pagiging bukas sa programa natin. Magandang mapabilang. Pagka napabilang kayo, lagi po kayong may boses, lagi po kayong kasama sa pag-unlad. Maraming salamat po and God bless you all. Maraming salamat po, Mayor Joy Belmonte. Isang malakas, maligayang yes clap. 1, 2, 3. Ayan, dadako na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Ayan, bago po tayo mag-ceremonial registration, magparehistro, bibigyan po tayo ng pagkakataon na makapagpa-picture sa ating mga panauhing pandangal at sa ating mga opisyal. Inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo para sa ating photo opportunity.